Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At para sa edisyon ng Boxer Shorts ngayon, narito ang ating paspasang post-fight analysis sa naging eksplosibong laban sa pagitan ng undisputed junior featherweight champion Naoya the Monster Inoue at challenger Ramon Dinamita Cardenas ng San Antonio, Texas. Ang ganda ng laban mga kaibigan, eksplosibo, abay nasa buga ng Dinamita itong si Naoya Inoue in round number 2 at bumagsak, humalik sa lona. But we will be discussing how the Monster got up at paano niya bin-breakdown itong si Ramon Cardenas on his way to an 8th round TKO win. Pag-uusapan din natin ano ang susunod para sa The Monster Inoue. Si Godzilla, si King Kong, alamin po natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating express post-fight analysis sa naging 8th round technical knockout win ni Naoya Inoue kontra kay Ramon Dinamita Cardenas para mapanatili ang undisputed junior featherweight o super bantamweight championship. Ang record ni Inoue 30 wins, walang talo, and he is still the undisputed junior featherweight king. So unang-una, congratulations kay Naoya Inoue. Spectacular performance, a performance worthy of a pound-for-pound star. Pangalawa, maraming salamat Naoya Inoue sapagkat naisalba mo ang napaka-boring na weekend sa pro boxing. Ang taas ng expectations natin mga kaibigan, inaasahan natin na magkakaroon tayo ng electrifying weekend sapagkat nagbalikan yung mga big names sa pro boxing. Nandiyan ang mga welterweights na si Devin Haney, Ryan Garcia, ang unified super middleweight champion Saul Canelo Alvarez. Nagsibalikan pero lahat ng kanilang performances saksakan ng boring. Kilalang pangalan, ang taas ng bayad, pero walang kwenta, uninspired yung kanilang mga performances. Si Ryan Garcia nga, natalo pa kay Rolly Romero. Itong si Alvarez produced one of his worst fights. Napakababa ng numero ng kanyang mga suntok na binitawan. Napaka-low yung kanyang offensive output. Nagkataon nga lamang, mas malala pa yung kanyang katunggali na si William Skull. Kaya naman, nanalo pa rin si Alvarez to become undisputed super middleweight champion. All these fights boring. Naisalba ni Naoya Inoue with a spectacular 8th round TKO win over Ramon Cardenas of San Antonio, Texas. Yan ang pang superstar na performance. You give what the fans are asking for. Superstar ka, you have to come up with a great performance. Suklian mo yung mga boxing fans at yan yung nagawa ni Naoya Inoue. Bagay na hindi nagawa ni Garcia, Alvarez at Haney. Balikan po natin ang ating pre-fight analysis mga kaibigan. Sinabi ko sa inyo na upgrade itong si Ramon Cardenas kumpara sa mga ibang nakalaban lately ni Naoya Inoue. In particular, yung Yejun Kim, yung TJ Doheny, walang kwenta mga boksingero. Itong si Cardenas, sabi ko, upgrade ito ng konti. Undefeated in his last 14 fights, having lost in 2017, yun ang kanyang huling talo going into the fight with Naoya Inoue. At sinabi ko rin sa inyo, pakatutukan ninyo yung left hook ng Ramon Cardenas. Malakas yung left hook ng Ramon Cardenas. At ang weakness ni Naoya Inoue, alam natin lahat yan, is a counter left hook. Yung po ang kanyang weakness. Natatamaan siya ng mga counter left hook. Ito po'y inexpose na ni Nonito Donaire Jr., ni Luis Nery. Si Luis Nery became the first boxer to actually knock down itong si Naoya Inoue. And again, si Ramon Cardenas inexploit yung weakness na ito ni Naoya Inoue sa left hook. Anong weakness ba ito mga kaibigan? Alam niyo si Naoya Inoue, pag ikay tinamaan na ni Naoya Inoue, ang tendency kasi ni Inoue, papasok yan. Masyadong kumpiyansa sa kanyang knockout power. Dire-diretso, aararuhin ka ng suntok ni Naoya Inoue. But while slugging it out mga kaibigan, while slugging it out up close sa kanyang kalaban, si Inoue exposed na exposed yung kanyang ulo kasi wala siyang head movement eh. So habang bumibira siya, nandun yung ulo niya, stationary, no movement, open na open ito. And second,
while mixing it up close, si Naoya Inoue, ibinababa ang kanyang kanang braso para sa kanyang right straight. Open na open siya for a counter left hook. So, kailangan lang timingan mo. Nagawa ito ni Donaire, nagawa ni Nery, at ngayon, nagawa ni Cardenas. In round number 2, mga kaibigan, ang style ni Cardenas, gumamit siya ng high guard na defense. Halos ito rin ang ginamit ni Marlon Tapales when he fought Naoya Inoue. So, high guard, very risky. Very risky ang stand niyan because you're fighting a puncher in Naoya Inoue at nakatayo ka lamang. With the high guard, you're just standing in front, bracing yourself for the punches ng iyong katunggaling slugger at big puncher na si Inoue. But through the high guard, you stay close to Inoue because sabi ko nga, kapag lumapit si Inoue at inulang ka na suntok, ibababa ang kanang braso, nandun, open for the counter left hook. With the high guard, you're able to stay close to Inoue and see that opening. Makikita mo yung opening. Whereas kung malayo ka, wala. Mahirap. Dito, you are able to plant your feet, gain leverage for the counter left hook. Yan po ang ginawa ni Cardenas. A very, very high-risk maneuver, pero naging effective at least in round number 2 kontra kay Inoue. Because nung umatake si Inoue, si Cardenas was ready with the counter left hook. Lumabas yung sinasabi kong weakness, na-counteran si Inoue, bagsak si Inoue in round number 2. Minaximize niya yung count, hindi siya nagmadaling tumayo, and he was able to beat the count. Pero nung bumalik siya sa kanyang corner, very obvious, hilo si Inoue. Malakas yung left hook nitong si Cardenas. In fact, he was bleeding on the nose itong si Naoya Inoue. Pero hindi madaling talunin si Inoue. Because yung knockdown na yon, pagtayo ni Inoue, he came back a better fighter. Ganun siya he tries to plug yung kanyang loophole at instead of attacking, ang ginawa niya, combination punching muna. Palalambutin ko muna ito si Cardenas. Sapagkat nakita niya, mali yung sinugod ko, mali yung akala ko'y ready na siya to go down. So, combination punching muna. Kumbaga, he took away Cardenas brick by brick muna. Hindi yung ilalabas mo agad yung cannonball, yung wrecking ball para knockout agad. Hindi. Ang ginawa niya, brick by brick muna, paunti-unti. Combination punching, head and body punching. And then, in round number 7, nung nakita niyang wala na, ayun, nilabas yung wrecking ball, tsaka niya inararo kung hindi na makaka-counter. And then in round number 8, mga kaibigan, it was a mere formality because alam natin, wala na ibubugay yung Cardenas sapagkat groggy pa siya after getting knocked down in round number 7. So, round number 8, binubugbog siya sa corner ni Naoya Inoue, inawat na po ng referee. Marami nagsasabi, premature o masyadong maaga yung pagkakatigil ng referee na mukhang pwede pang lumaban itong si Cardenas. Pero wala na po talaga, hilo na po talaga. Sapagkat in round number 7, sinabihan na rin si Cardenas ng kanyang trainer na ititigil ko na ang laban sa round number 8 kapag hindi ka nagpakita ng panibagong approach. Kapag hindi mo pinakitang kaya mo pa, because you are slowing down, son. Yun ang sabi ng kanyang trainer. Bumabagal ka na tunatamaan ka na Whereas before, nape-pressure mo pa si Inoue. Wala na yung pressure na yon, tinatamaan ka na. So, iyan po ang naging tingin ng marami, bagamat tingin nila maagang tinigil ang laban, tama lamang sa pananaw ng inyong lingkod because alam na ng mga cornermen that could be the last round para kay Cardenas, yung round number 8. And it turned out to be indeed the last round for the valiant, the courageous Ramon Dinamita Cardenas. But a great performance from the challenger. Dating Uber driver, dating delivery boy lamang. Pinakita niya na he will come back stronger and he is now recognized by many. Maganda ang kanyang pinakita. He earned the respect of Naoya Inoue. He earned the respect of the fans, itong si Ramon Cardenas. But we go back to Naoya Inoue, a very, very impressive performance. Hinahanap ng mga boxing fans ang ganyang klaseng performance. He lived up to his status as a ikangay superstar. So what's next for the great Naoya Inoue? The plan is to fight again in September in Japan kontra kay Murodjon Akhmadaliev, a former world champion, a former Olympian. It will be a great fight, mga kaibigan. Marami nagsasabi, iniiwasan ni Naoya Inoue si Akhmadaliev, pero it's almost a done deal itong kanilang duelo this coming September. That should be a good fight.
Although, Naoya Inoue will still be the big favorite. And then of course, there is a chance to fight again in December for Riyadh season. Lalaban na po itong si Naoya Inoue para sa Riyadh season. Kasi pumirma na siya ng kontratong una, para endorser pa lang ng Riyadh season itong si Naoya Inoue. Pero sinabi ko sa inyo, eventually he will fight for Riyadh season, and it's happening in December. And then if he wins again in December, early next year, baka kay Junto Nakatani na the All Japan fight na hinihintay ng mga boxing fans, particularly those in Japan, because that will be the biggest fight involving all Japanese boxers. Now, yung December, hindi pa natin alam if it will be for a featherweight crown. Kasi meron ng movement, may plano na si Naoya Inoue na umakyat sa featherweight division, 126 pounds, kung saan he will go after another world championship. Maaaring mangyari yan this December. Pero pinaplansya pa po. Ang sigurado pa lamang yung September against Muro John Akma Dalier. At yan po ang buod ng ating boxer shorts for today. Our express post-fight analysis sa naging bakbakan sa pagitan ni Inoue at Cardenas. Let us give credit where credit is due. Naoya Inoue delivered. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Do follow other vloggers sapagkat maaaring hindi kayo paborable sa ating format. Do follow the other vloggers. Dito, we break down the news. We do not just read the news. Ako si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.